Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Martes Gunyan, Mayo 14 taon 2024, mga tuga marinaga po sa Sendo. Arugan dati, liwat niya mga atong Sendo ang mga baretang amay maantabayan sa rabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi sa Partido, asin sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Natabihan naman kita via FB Live sa pangarap po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Alis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. E barang ko si Iban Bulawan sa Lado Trinigal. Ako po si Jun Bernas, matod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta sa Lado Nasyonal. Good news, makakaikuha ng rollback sa presyo ka mga produktong petrolyo ngunyan na aldaw. Sa pagkasuruay na anunsyo, kanakaperang kumpanya ng petrolyo, 50 centimos man, ibabawas sa presyo kang kada litro ka na krudo, asin 85 centimos, matatapyas sa kada litro ka na kerosene. Mientras tantong, arhalangkaw ang rollback sa presyo kan kada litro kang gasolina na abot sa 2 pesos. Ang pagkirong na simana kang presyo kang mga produktong petrolyo, yan huliman na bawasan ang tensyon sa Middle East, siniman ang stabling supply kan na petrolyo sa merkado. Karakteriko na simana, nagbaba ng 75 centimos ang kantidad kang presyo kang kada litro kang gasolina, 90 centimos sa diesel, asin 1.5 man sa kerosene. Ang gasolina, luminangkaw ng 9 pesos 25 centavos kada litro ngayon na taon, 4.70 man sa diesel, asin ang presyo kan kada litro kan kerosene, nagbaba ng 80 centimos. Ibinahay ka mga drug examiner kan St. Luke Medical Center Global City na negatibo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iginibong cocaine test karakterikod na Nobyembre taon 2021 sa pagdangog kang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinapamayon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi kang drug analyst na si Jereza Reyes na nagpirma sa drug test report kan 2021 na negatibo sa cocaine si Marcos. Kinumpirma ni drug testing laboratory head Dr. Cecilia Lim na signatory man sa drug test report na kayang magluwas ang resulta sa loob sa laning 2 minuto asin 54 segundos matapos gibon ang examination. Nagpasalaram si Marcos sa drug test kan dumalagan sa pagkapresidente asin isinumiter ang negative result sa mga law enforcement agency. Matandaan, nagduwas sa blind item kay ito na si dating Presidente Rodrigo Duterte o sa blind item kay ito nasarong president candidate ang nagagamit ng cocaine asin na nasampit ng kandidato sa pagkapresidente. Ipinahayag ni Lim na hinagad lang ni Marcos na magpa-drug test para sa cocaine asin iba pang klase kan ipinagbabawal na droga. Big disqualifyar kang Commission on Elections kumalik ang saro sa 4 na bidder kang 465 billion pesos na online voting and counting system para sa overseas voting kan 2025 midterm elections. 2 beses nagsubitir ning reconsideration ang joint venture kang AMA Group Holdings Corporation, The Sun Network Solutions Incorporated asin ang K-Voting Incorporated na inotang idineklarang ineligible. Ibinasura man kang Comelec sa 2 beses ang motion hulita dahil nagtrayumpo ang AMA Dasan K-Voting na magbayad ning non-fundable na protest fee na nagkakantidad 2.3 million pesos. Sigun kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, mandatory requirement ang inaapod na protest fee sa rarom kang procurement law. Sa ngunyan, sinabi ni Garcia na ipatapos ang Comelec sa ginigibong post-qualification evaluation. Kakampi Network News.
Sa iba pa mga baretan dyan tungkol yan, inalok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 39 bagong promoted officials kang Armed Forces of the Philippines na baging aware sa nagdadanay asin nagluluwas na banta laban sa nasyon. Sa naging pagtaram ng Presidente sa ginibong outing ceremony ka mga newly promoted AAP generals asin flag officers, sinabi kang Presidente na pwedeng i-due paradise ang banta o kang banta ang peace efforts kan na administrasyon. Pinapagiramdum niya mga ini na mas magamat na responsibilidad na kasabay kang estratehiya o kang estrelya sa saindang abaga. Sabi pa kang Presidente, ang pag-responde sa nagdadanay asin nagbubutuang mga angat na po nin porsigido na pag-iisip asin maisog na aksyon ka militar. Mientras tantong kumpiyansa man niyang ipinahayag, makakaya kan mga ini na epektibong makasimbag. Asin bago tinapos ka Presidente sa iyang pagtaram, kumpiyansang sinabi ni Presidente Marcos na ang AAP members mantinidong committed sa silang sinumpaan na protehiran asin pagserbiyan ng Pilipinas pati naman mga namamanwaang Pilipino. Alas 5:12 ang oras niya tungkol yan. At yan po ang tabayanan ng mga report maghalis sa tuwing mga pagriba sa luwas. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa Radyo Nacional. Nagkainitan sinda Senator Jingo Estrada, pati naman dating PDEA agent Jonathan Morales sa nangyaring pagdangog ka Senado kung saan nagpalayugan ni mga tataramon ang duwa manungod sa sa mga kaso. Nagpun ini kan ipresentar ni Morales sa pagdangog kan Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs ang CCTV footage na may pagkaaram sa leaked document kang Philippine Drug Enforcement Agency na nagsasabit sa nagkapirang personalidad sa illegal na droga. Duda si Estrada na naribayan na nasambit ang video kaya hinagad kani kay Morales na magsubitin ng original na kopya kang CCTV footage sa komite. Alagad garonggayo suyado si Morales sa ipinahalingkan na senador asin sinabing bakong bagayon sa senador at mga sinasabi para sa iya nagluluwas na siya hinuhusgarana nagbultada man si Estrada kan sabiyon ni Morales na ang mga kaso niyang kinakampang nagpaparagos mantang ang kaso ni Estrada tapos na, hulit na convicted na ang senador. Kaya si Estrada nagpahayag na dahil dapat sumut pakiaraman ni Morales ang sayang kaso, ninulit na ini sayang problema. Samput nung ini, nagpagultanan na si De La Rosa, asin pinaginumdum si Morales na irespeto si Estrada bilang ilihidong senador. Sa nasambit ng CCTV footage, mahiling si Morales kaya balan si Investigation Agent Romeo Enriquez na nagipag-ulay kinating National Police Commission Agent Eric Santiago. Mientras tanto mga tugang sa iba pa mga baretang jatong ngunyan, mga bareta pa sa Radyo Nacional, nagrear na national government ng sarong Interagency Coordinating Council na ma-administrar sa accounting asin pagkrear ng master's list kang government lands na pwedeng gamiton para sa mass housing. Sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acosar na ang sinabit na nagdang parte ang intensyon kang pagkaparuwas kang Administrative Order AO 21 na nagtataoning kasuguan sa bilog na bureaukrasya para siguruhon ang pinakamaray na gamit kan daga kang gobyerno sa pagsuporta sa bigmamamut ka national development. Ipiliwanag na ang administrative order, iyo ang government lands bilang nakatiwangwang na daga o abandonadong daga o itong na ginagamit para sa katuyuhan kaya ini
nakareserba o binakal. Daga na igwang titulo o sagod sa kunyan, mayo pang titulo sa irarom kang pangaran kang gobyerno as inima pandaga labing natalaan kang administrative order. Sinabi ni Acosar na ang Interagency Coordinating Council co-chaired ang DSUD as in Department of Environment and Natural Resources kung saan ang pamayukan Department of Agrarian Reform bilang Vice Chairperson. Ang mga miyembrong ahensya, iyo ang Department of the Interior in Local Government, DILG, Agriculture, Justice, as in Information and Communication Technology, Office of the Executive Secretary, Office of the Solicitor General, Land Registration Authority, as in Commission on Higher Education. Mahanda man ang Coordinating Council as in masubiter sa Presidente ng sarong Digital Master List kang government lands as in ma-update kang kaparehas kung kinakaipuan. Pwede man ipahilin sa listahan ang lokasyong kandaga, kabilugan na lugar, property classification, presenting aktual na paggamit, apura sa iba pa na may koneksyon sa informasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:17 ng pag-aga. Mga bareta haligod niya sa Nawasa. Dakulang agri-fair sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, pinag-aandamana kan lokal na gobyerno. Bareta haligod kay Mike Gravito. Mike. Pinagpahayag ni Alkalde Jojo Bengua kana Banwaanin Pasakaw, Camarines Sur na tangani nga panagos-dagos na maipahiling kan lokal na gobyerno ana sa indaga suporta sa mga paroma maging sa mga parasira sa Banwaan kan Pasakaw an mga ini an napigpapatinda na kan sa indang mga produkto kada aldaw nin Lunes ngunya na bulan na Mayo. Ini bilang preparasyon man suot sa dakulang agri-fair nagigibuhon sa Banwaan kan Pasakaw. Kada aldaw nin Lunes ang mga maniba-ibang Farmers Association as in Fisher Folks Association sa Banwaan kan Pasakaw ang nagdadara kan sa indang mga produkto, mga pinag-aning mga guguleyon, mga batag, mga pinaalang na sira, tuyo, maging tinapa asin ini pinagtitinda sa Municipal Covered Court kan Banwaanin Pasakaw, Camarines Sur. Monday, nagkakauguan display digdi. In connection sa pagpreparar kang magkakawin tadigling dakulang agri-fair na kung saan na sigabos sa mga farmers, gabos sa mga barangay, ma-display na araw kaniyo digdi yun. Parte kan naging bagapahayag ni Mayor George Bengua kanini ang makaulay kan kakampi patrol sa ginigibong pagtinda kan mga paraoma asin man mga paratanom kan sa indang mga produktong gugaleon, mga prutas sa covered court kan Pasakaw, Camarines Sur kada aldaw nin Lunes. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga illegal na nakaparada sa palibot Canaga City Police Office, kadaklan pag-urugaring kan na pulis, hahaliw na matapos matuyawan ka mga netizens. Bareta halikim Baiko Garcia. Sarong semana ang inaagad ang palugit Canaga City Police Office, tangaling malinigan ang palibot kang headquarters tinda dyan sa Barlin. Dinangog ni City Director Police Colonel Erwin Rebellion ang tuyaw ka mga netizens na kesyo grabe ang pa one time big time alagad ang sa diring natad kadako lang nakaparking. Imbes na masuya, inumo pa ni Rebellion. Ang nagtutuyaw lalo na sa social media ta officer na nakabugtak na no parking as in Will Clamp area, igwa pong mga pribadong bihikulo ang nagkakausa ng road obstruction. Nagagad man ng dispensa sa publiko ang pamayok ang pulisya sa Naga, hulita officer na napupukusan manindang crime prevention as in anti-illegal drug campaign, pero sa simpleng no parking as in Will Clamp area, sa indang napasipara. Ang presenteng liderato kang NCPO, inakuan kakulangan dahil na nagdepensa imbis aayuso ng sala lalo na kung ang tuyaw totoo man talaga. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa kano yun, may exempted sa mga welcome kan PSO? Ha? Pag mga pulis may sarili kang auto nakaparada sa mga illegal parking area, okay lang. Oras ko niya matugang alas 5:20 ng pag-aga. Balik kita sa iba panitales ka mga bareta sa Lado National. Temporaryong pig-shutdown kan Philippine National Police ang sa indang system matapos may magpurbar na mag-breach o mag-hack
kansay lang Logistics Data Information and Management System kasugmang pag-aaga. Pigiras ni PNP-PIO Chief asin spokesperson Colonel Jean Fardo na tulos inaksyonan kang Anti-Cybercrime Response Team ang insidente sa pagiban kang pag-shutdown sa sistema tagaling maagapan ang posibleng damage sa nadadarahon gani. Sigun pa kay Colonel Fardo, bayo pa silang nahiling na naapektaran sa purbar na pag-breach asin paragos manggararay ang ginigibong investigasyon. Pingiras niya na presenting nagkukursir ang PNP Anti-Cybercrime Group ning suway na assessment tagani masiguro na day naapektaran ang logistical as in data information kan Philippine National Police. Mientras tanto mga tugang sa iba pa mga baretang kunyan sa Senado National, ipinahayag ang Department of Migrant Workers sa kasugmaan na mayo pasindang nare-receiving anuman na report na may mga Pilipino na gadan. Una irido, ninhuli sa matinding pagbaha asin mudslide sa West Sumatra duman sa Indonesia kanakalis na weekend, sinabi kan na DMW. Sa pagikan sa indang Migrant Workers Office sa Singapore, minomonitor nila ang epekto kandaging pagba asin mudslide sa overseas Filipinos asin Filipino community duman sa West Sumatra. Sigun sa mga ahensya kang Indonesia, nasa 37 ang subot binawian ng buhay huli sa nasabit na babaha asin mudslide. Mentras day pa madeterminaran ang eksaktong bilang ka mga nawawara. Nasabit pa bang kang Indonesian authorities na ang mga distrito kang Agam asin Tanah Datar harni sa Padang sa West Sumatra ang pinakatinamaan kan sinambit ng kalamidad. STL, ang bagong bansag kidating Philippine Drug Enforcement Agency Intelligence Agent Jonathan Morales asin ambot sa bihon storytelling liar. Sigun kidating PDEA Director General Junicio Santiago, STL subot ang apodkan sa mga amigo kay Morales. Pigbuyagyag niya ini kasugma kan magampang sa pagdangog kang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs bilang sorpresang testigo ni Senador Jinggoy Estrada. Pigusyon na maray ni Estrada ang kredibilidad ni Morales huli sa mga kasong kriminal asin administratibo na kinakampang kanay bilang pulis sagod sa mga ahente kan PDEA. Hinadak ginara ni Estrada kay Morales ang nasa publikong classified PDEA documents maging ang confidential information na nagsasabit kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin aktres na si Maricel Soriano sa paggamit ng illegal na droga. Nakagawa ba rin tensyon sa pagkultaran na Estrada si Morales huliskan sa indang personal na pag-atake sa Lambang Saro. Depinsan ni Morales, si Santiago pa ang nagbugtak sa saya bilang ahente kang PDEA. Agad sabi ni Santiago, dahil niya ibubugtak si Morales kung dahil sinisikreto ang saya mga kaso kan siya sarupang pulis. Alas 5:24 na ang oras kunyan sa Pilipinas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga baretan dyan kunyan sa Senado National, padagos ng pagluya kang El Nino kaya posibleng matapos na ang nakakarinding init kang panahon na epekto kanin sa masunod na bulan. Sigun sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA. Sa bahigang pamayo ka ni si Nathaniel Servando, maging normal na ang temperatura sa rasyon kaya lauman mababawasan na ang grabing init kang panahon. Alagad, lauman man ang epekto kang El Nino ngunyan na taon uli sa inapod na lag effect sa presente. Pirang parte kang Pilipinas, araw kang Pangasinan na nakabatiling warak-warak na paguran o mga localized thunderstorm. Sa pinakahuring listahan kan Department of Agriculture, sumirikatama sa lampas 4 bilyon pesos ang danyos kang weather phenomenon sa mga paratanom asin mga umahan sa enterong Pilipinas. Mantinino ang Pilipinas na pinakadakulang rice importer sa enterong kinaban sagud sa taon 2025 pasado sa projection kang United States Department of Agriculture. Sa initial na forecast kan USDA, ang Pilipinas may total rice imports na 4.2 billion metric tons.
sa masunod na taon para hipnoan ang nagalangkaw na pangkaipo sa bagas. Kan darakulang populasyon kan nasyon asinman ang turismo. Ang projected volume na 100,000 metric tons kan nasyon masalangkaw sa kalkuladong 4.1 million metric tons na rice imports ngunyan na taon pasado sa datos kan USDA. Kung mag-materialize subot ang projection nila, ini ng ikatulong taon ng Pilipinas maimportar giraray nin dakul na bagas sa global market. Irot naman na iristo kan Philippine Statistical Authority. Nabasakat sa 113.63 bilyon ang populasyon ng Pilipinas sa masunod na taon o may paglangkaw na 4.2% sa 109.35 million official population tally kan 2020. Sa kalkulasyon pa kan PSA, ang average annual growth rate kan populasyon ng Pilipinas abuton sa 0.84% para sa 2020 to 2025. Kinakalkula pa man kan USDA na ang Pilipinas may kabilugan total rice consumption as in requirement na 17.1 million metric tons sa masunod na taon. Grabe pa nga ang mga aniliray sa mga kakanan, ano? Pwede makasuhan ng perjury si Bamban Tarlac Mayor Alice Go kung mapatunayan nagpuputik siya sa pagdideklara sa sarili bilang sarong Filipino citizens. Sa sarong entrevista, hinapot si Commission on Election Chairperson George Erwin Garcia dapit sa posibilidad na nagpailing si Go nin mga peking dokumento na nagtutugot sa saya na dumalagan bilang alkalde kang Banban kan 2022 eleksyon. Sinabi ni Garcia na kung mapatunayan na daiman talaga siya Pilipino, delikadong maging liable asin makasuhan ning perjury. Pigdino pa kan pabayo kang kumalik na naghagad salaman o naghagad salaman na magsubiter ng Certificate of Candidacy ang sa mga aspiranting kandidato kung saan idideklara nindang mga namanwaang Pilipino. Mientras tanto, sinabi pa ni Garcia na ipinabubugtak ang full body na totoo ang deklarasyon ng mga nagmamaot na mga kandidato sa good na may saangatan sa ilang rehistradong botante ang disqualification o pagkansilar kang kaso kang kandidatura. Patandaan, erot ng pig-question ni Senador Risa Ontiveros ang pagbibistuan ni Go ginisa ang alkalde hulita mayong may pahiling na opisyal na record na nganing patunayan na siya sarong Pilipino. Sa iba pang details ka mga bareta niya tungkol yan, dakulang posibilidad na magkaiguan ng panibagong salary increase ang mga obrerong Pilipino. Sinabi ni Senate Committee on Labor Chairperson Senador Jingo Estrada, kasunod kang pagkapudan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na repasoon ang minimum wage sa kabus na riyon sa Pilipinas. Sigun Estrada, suportado niya ang proactive approach kang administrasyon sa pagsiguro kang patas na kompensasyon para sa mga obrerong Pilipino sa tao kang paglangkaw kang presyo kan mga mayor na barkalon. Piglino man ang Senador na day maging kaulangan ang pagripaso sa minimum wage in kaso maging dagos ng lay ang enot niyang pigtutulod na 100 pesos na daily minimum wage increase para sa mga obreros Pilipino. Ini ang Kakabuni Network News. Oras kunyan, eksakto alas 5 medyo na pagkaaga. Mapadagos po mga bareta sa Kakampi Network News at yan, mga baretang Paragos na ang tabayanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Good morning man sa mga parantaban niya mo dyan sa partido sa Payagan 99.3 asin sa mga nagdadagog sa ngunyan, lalo na po sa mga Taganaga sa 91.9 BBS-FM Naga City. Babalik kita sa iba pa mga bareta sa Kakampi Network News. Unyan pong Aldaw na Martes, Mayo 14 na taon 2024. Ini
and Astronomical Service Administration o PAGASA. Nasa pamanggiraray ang tsansang may mabilog o maglog na bagyo sa Pilipinas sa simanang ini. Sa public weather forecast ng PAGASA, big report ni weather specialist Obit Batrina na presenting Mayo Bansinang nasiripan na anuman ang bagyo o low pressure area sa laog asin luwaskan Philippine Area of Responsibility. Mientras tanto, paragos mangginaray na apektaran ang Pilipinas kang easterlies o ang mainit na duros na naghali sa kadagatang Pasipiko. Katakot gani, piganauman mangginaray ang mainit na panahon na may tsansang mga warak-warak na pag-uran asin thunderstorms lalo sa bandang hapon asin pagkabanggi. Sa Metro Manila asin iba pang parte ng nasyon, sabi kan Pag-asa. Paragos ang bigigibong hot pursuit operation kamangatawan kan Philippine Drug Enforcement Agency Office Regional Office 9 laban sa 7 persons deprived of liberty na nakadulag alisay na mga presuhan sa Zamboanga City. Pasado sa initial na report na diskubre ka mga prison guard ang prison break kang nasabit na mga preso mga bandang alas 2:45 ni magahon natulos man na ipinaaram sa sada mga pagribang duty officer. Sa gribong investigasyon ka mga otoridad na pagraman, nakatulag ang nasabit na mga sospek sa pagi kang paggibuling salit na labot sa parte kang kisamikan sa indang presuan. Huli kani, tulos nagbilog ding tracker team. Ang mga otoridad na kumpuesto man kan pinagsarong puwersa ka mga tawang Campanilla Regional Office 9 asin Zamboanga City Police Office para sa tulos na pagkakadakop graray ka mga nakadulag na presonero. Mientras tanto, nagpadala na ang China ning 4 na darakulang barko kan Chinese Coast Guard asin 26 na maritime militia tanganing bagaton ang civilian mission convoy na nagpaplanong maglayag sa Scarborough Shoal tanganing magbuktak ni mga boya sa nasabit ng teritoryo sa maabot na Mayo 15 sa 17. Inilapag naman ni Ray Powell, Director kang Sea Light Maritime Monitoring sa binsayang ipinosti kani sa X dating Twitter kung saan plano kan Chinese Coast Guard asin Chinese Maritime Militias na bagaton ang kinakarakulan 2 darakulang baruto kang atin to coalition asin 1,000 pa mga baruto kan mga parasira na nakikisumaro sa nasambit ng misyon. Ipinahig ni Powell na ini ang pinakarakulang blockade kan China sa Scarborough Shoal kung saan na agresibo kaning inaagaw sa Pilipinas ang Scarborough Shoal na nasa 124 milya sana ang distansya sa Masinlog, Zambales. Mientras tanto, sigun Bangki Rafaela David, co-convenor kang atin to coalition na mayong atrasan asin dagos ang saindang paglalayag pasiring Scarborough Shoal sa ibong kang presensya ka mga barko kan China sa sinabitan teritoryo. Ang mga organizers kan volunteer convoy madaraman ni mga pagkakan asin fuel para sa mga parasirang Pilipino duman sa Baho di Masinloc. Tulong Pinay ang pignumrahan na finalist sa prestiyosong Pulitzer Prize for Journalism and the Arts ngayong taon. Ang prestiyosong Pulitzer Prizes ang pinakahalangkaw na pagbisto na mareresibikan sa nung periodista o taga-media o organisasyon na nakabase sa Estados Unidos. Ang investigative reporter na si Nicole Donga, visual artist na si Ren Galino, asin photographer na si Hannah Reyes Morales. Kabali sa mga bistadong individual na piga-duhulan onra sa taonan na Pulitzer na piga-papatalagan kang Columbia University sa New York, USA kan March 6, 2020, May 6, 2024. Kabali man si Donga, Galino, asin Morales sa tulong finalist para sa 23 na kategorya sa journalism, literature, drama, and music. Ang saydang mga kontribusyon binibisto halis sa lampas sa 1,200 na mga entry na nagpapahiling nin tibay pinakahalangko na sukulan kang integridad asin pag-iistorya. Huli subot sa kapagalan sa buhay sa 24 anyos na lalaki ang piniling maghugot sa mismong lubungan kansang ina sa Mantalungan Cemetery sa Dalagiti, Cebu.
durante yan ka Mother's Day. Sa report kan Cebu Daily News, sinabi ni Police Corporal Gerson Intisi kan Dalagiti Police Station na diskubre ang bangkay kan biktima harani sa puntod kan sayang ina kan Bayo 12 kan Bayo 12 ng pagkaaga. Nagpasiring subot muna sa simbahan ang biktima bago nagbisita sa puntod bago nagsulo ng kandila mga bandang alas 9:50 ng pagkaaga. Sigun kay Intisi, sarong surat ang nadiskubre sa lawas kang biktima tanganing ipaaram sa ama kaning nabayo siyang problema kundi pagal lang siya sa buhay. Inibisigara na ang kausa kang pagkagadan kalalaki na sarosubot na kargador. Bayo man subot na hiling na sinjales ning foul play sa pangyayari. Alas 5:46 ang oras niya tungkol yan at siyang babalikan niya ito ang mga report halis sa luwas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta, ang mamantinir na hababa ang presyo ng bagas, sigun sa Department of Agriculture, ang solomenting motibo sa pwestong tugutan giraray ang National Food Authority na magbakal asin magpabakal ng bagas. Inapiglinaw ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa may koneksyon sa itinutulod na pag-abyenda sa Rice Tarification Law. Paliwanag niya, dapat ibitaran ang pagkatalaan ng price cap sa bagas sa rason na idali ang solusyon sa naman ini asin may mga negatibong epekto sa ekonomiya. Ipinahayag niya pa na pinakamarikas na lakdang para maging stabli ang presyo ng bagas. Pabayaan na ng NFA na liwat na magbakal asin magbakal kan ikinukonsideran na pangnasyon na tipasi. Siniguro pa man na dilikalidad alagad barato ang bagas na ipapabakal kang NFA. Sa kundyan, solamenting nagigibos sa lamang kang NFA magbakal ng paroy sa mga paroma sa kantidad na 19,23 pesos kada kilo asin ipabakal ini ng 23,30 pesos ang kada kilo. Dagdag pa rin di mesa nababakal asin na mabenta sana ng bagas ang NFA kung may seryosong isyo sa supply asin dalagan kam presyo kam bagas. Sa iba pa mga baretan dyan mo yan, big sigundahan ni Congressman Joel Chua ang rekomendasyon na parayaso ng mga Chinese diplomats na subot nagpapawarak ng salang informasyon may koneksyon sa West Philippine Sea. Binsay ni Chua sa Department of Foreign Affairs ang pagkapalayas sa mga Chinese diplomats. Hulita madara ng paglalakan tensyon sa WPS, hulita ini dapat salaman nakasimbagan sa kawalang respeto, kaputikan na simbag pakuriyat ng salang informasyon kang imbahada kan China. Nabalin sa susisyon ni Chua, ang pagkasangat ng writ of kalikasan laban sa China, uliman sa distrosong dinarakani sa Panganiban Reef o ang Mischief Reef, ayungin Shoal, bao di masinlo kasi di mapa. Sigun pa sa kongresista, may bastante mga ebidensya simpasyan para maglansar ng legal at diplomatic na lakdang ang Pilipinas laban sa ginibo kan China na pagpalga sa mga eksistidong maritime law asin pag-istorbo sa libreng paglalayag sa kadagatan. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Alas 5:49 ang oras kunyan. Construction kan bypass road Pamplona, San Fernando, nagpapadagos. Bareta haliki Mike Grabito. Mike. At mapalikan natin ang report ni Mike Grabito. Okay na, go ahead Mike. Pinagapahayag de Alcalde Dennis Imperial kan lokal na gobyerno kan Badua Adid Pasakaw Camarines Sur na opero dyan sa mga tulay asin man tinampo na nagsusugpon sa mga banuan kan Pamplona gainsa maging dyan sa may Kamaligan. Nagpapadagos ko niyan ang major projects ni Congressman Elry Villafarte kan 2nd District kan probinsya ng Camarines Sur kan bypass road Pamplona to San Fernando, Camarines Sur. Regarding man sa infra project and road project, so dako lang tabang po yan halian sa esperso and initiative ni Congressman El Rey, ni Governor Luigi. So ongoing po ang mga construction, lalo-lalo na ng major construction kang bypass road kang Pamplona going to San Fernando. So
Parte kanaging magapahayag kan alkalde kan Pamplona Cabarete Sur kaninian mahapot kan kakampi mo patrol dapit sa mga ongoing na mga infra projects maging sa mga tinampo na nagpapadagos-dagos ngunyan sa saindang banuan sa suporta kan provincial government sa paagi ni Governor Luigi Villaperte o rugna ni 2nd District Congressman Elray Villaperte. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Mientras tanto, sa iba pang report, hali ko dyan sa luwas, sanitary landfill sa Midraba, Camarines Sur, bago pang fully operational, hulita day pa aprobado ang ordinansa. Baretangel halikim Baiko Garcia. Mga kakampi sa ginibong research kang KM News Team, June 7, 2023 ka magbaluwas ng Department Order number 2023-061 ng DPWH Central Office manugod sa pag-blacklist sa CTC Builders and Supplies Incorporated. Ang CTC Builders, yung kontraktor sa kontrobersyal na 50 million pesos worth kang multipurpose evacuation center sa Balatas, granted ali sa opisina kang PAGCOR. Nakapalaman sa Department Order 61, Series of 2023 kan DPWH, ang pag-blacklist sa kontraktor matapos na i-terminate for default ng kontrata huli sa day pagkumple sa obligasyon ng mga proyektong inuward kay kontratista. Ang CTC Builders and Supplies naka-address sa Barangay Balogo, Sorsogon City ng Managing Officer si Mark Anthony Clemente. Ang nagrekomenda kan blacklisting yung Camarines Sur 2nd Engineering District kadakod kan day tultul na proyektong widening dyan sa Bagula Bridge sa Banuan, kan Pamplona. Pirmada ang Department Order mismo ni Secretary Manuel Bonoan kan DPWH. Nangyari ang pag-blacklist kan CTC Builders matapos na i-turn over na sa LGU Naga ang PAGCOR Multipurpose Evacuation Center. As in, inireport nga ni na day na nagpapamati ang kontraktor kan ma-blacklist apisar na nasa lupay ni kang 1-year warranty period. Bako ini ang primerong beses na ina-envuelto sa kontrobersiya ang nasambit na kontraktor. Taong 2020 kang nailingan na unsafe findings kang Dole Region 5 ang proyektong renovation kang Virac Public Market sa probinsya kang Catanduanes kung sa'y nagbalga ang kontraktor sa RA 11058 o Occupational Safety and Health Standards. Taong 2017 man, kang madawit ang pangaran kang kontraktor sa 11 mga kontraktor sa falsification of public documents na kinarasuhan nga ni dyan sa Ombudsman katakod sa pag-rehabilitate ka mga struktura sa probinsya ka Negros Oriental matapos nagiyan kang Bagyong Sendong. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, duwang irido sa sarong vehicular accident dyan sa Bula, Camarines Sur. Report hali kay Junel Cuba. Junel. Rito sa nangyaring accident o vehicular accident dyan sa Partikan Banuan kan Bula, Camarines Sur, involved digdi anda sarong mamahalo na auto asin man motorsiklo. Nangyari anda incident alas 6:30 kasubanggi dyan sa Kalabaan kan Maharlika Highway para kay kan Pawili sa Banuan kan Bula, Camarines Sur. Sa investigasyon kan mga autoridad nagluluwas na sarong Mitsubishi Montero color Beryl Gray pinagmamaniho kan sarong Odisa Picaldo ikatimbang 21 anyos sa Daraga residente kan Barangay kan Pawili sa Banuan kan Bula, Camarines Sur. Ini ang nagpapadalagan kan na mamahalo na bikulo gikan mismo sa Banuan kan Pau, Camarines Sur papulihon dyan sa Pawili, Bula, Camarines Sur. Alagad kan ini ang nag-execute named Pawala bigla kaninga nabudalan ada sarong motorsiklong Honda Click color gray asin ini pinagmamanihuman kan sarong nagangara na Ginny Tomasa Reliosa Arroyo 33 anyos kanso na sa San Isidro, Erica City. Sering manda lunad kani anda sarong manda na Ginny Tomasa Reliosa asin digdi ana nasambit ng driver pati naman na anda lunad ka na motorsiklo parehong nakalasig sa simentado nga tinampo nagsapo ninda mga lugad sa parte kan manlain-lain na lawas kana mga ni anda grupo kana team kana Bula Rescue Team ang tulos nagrespondi sa lugar anda mga biktima na lunad kan motorsiklo pinagalunad sa ambulansya idinalagan sa Bicol Medical Center tanganing tawan ninda medical treatment mantang ang driver kana Montero anya ungunyada
sa kustodiya kan Philippine National Police duman sa Banuan kan Bulak Camarines Sur asin da digdi asa nga tani magkakadigong kasong reckless imprudence resulting to physical injuries. Para sa Kakampin Network News, Jonal Cuba, Kakampin mo. Ini ang Kakampin Network News. Network News. Alas 5:55 ang oras ngunyan. Balik kita sa iba pang mga mainit na bareta sa Senado Nasyonal. Kinontra ka National Security Council ang propostong dagos ng tunawon ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Basado sa pagkapunan ka mga makawalang grupo, dagos ng rumpagon ini. Dapit sa isyo kan red tagging asiniba pa. Sigun sa sarong pahayag ni NSC Assistant Director General Jonathan Maraya kontra ang ahensya sa tunaw kang NTF-ELCAC hulita Mayo subot ining basean asim pwedeng habusan naman subot na ka mga makawalang grupo na magtrayumpo ang gobyerno sa laban kontra sa CPP, NPA, NDF. Dagdag pa ni Maraya, sinanag nataw sa laban ng mga mayong kwentang ideya sa pagtubod kang anti-peace asin anti-development ang mga ini. Suminagat na sa 6.35 billion pesos ang kantidad kan danyos na pigwalat sa sektor ng agrikultura huli sa El Niño phenomenon basado sa pinaka-huring report kan Day Disaster Risk Reduction and Management Operation Center. Apektado kani ang kabuhayan kan lampas sa 100,000 na mga parauma asin mga parasira. Nasa kabilugan 111,702 hektaryas man ka mga umahan ang apektado kung sain 31,568 hektarya ang mayong tsansang makarecover pa. Pinakapitinding na distroso ang rice sector na nasa 60,772 hektaryas na nagkakantidad ng 3.30 billion pesos. Sinusunod na kan mais na nasa 1.94 billion pesos, high value crops 1.07 billion pesos. Sa sektor kan siraan man 33.83 million pesos, nasa 3.25 billion man ang kantidad kan danyos. Sa kamuting kahoy, 7.93 million pesos sa livestock asin poultry. Mientras tanto, nakapagbariwas naman ang gobyerno ng Kabilugan 2.37 billion pesos na kantidad ng tabang para sa mga parauma asin parasira na grabing apektado kan El Niño phenomenon. Ipinakayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pwede magpanawas ng warrant of arrest laban kay dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. kung dahil pa inimatin nila sa public hearing sa sumot pag nag-leak na mga dokumento kan droga kan Philippine Drug Enforcement Agency. Sigun kay de la Rosa, sa ropang sumpina ang ipapadala kay Ochoa na dahil nagkampang sa pagdaog ng Senado kasugma dinuli sa COVID-19. Tatawan nila ng surong simanang ang dating opisyal kang Palasyo Malacanang para maumayan sa helang kani. Kalagdalag ko na simana, dahil nagbutwa si Ochoa sa pagdagog ang Senate Committee on Public Order na nag-iimbestigar sa sumot nag-leak na mga dokumento na nagsasabit sa nagkapirang personalidad aron ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa illegal na droga. Dahil nagkatindir si Ochoa sa pagdagog tinuli sa conflicting schedule. Itataon kay Ochoa sarong simana para makarecover sa COVID-19. Nagpadala naman ang Senado ninduang invitation letters. Mientras tanto, sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Senado National, good news, inaprobará na kan Department of Budget and Management ang pagkrear ng lampas sa 4,000 na contractual position para sa malabibang field offices kan Department of Social Welfare and Development. Yan tagali masiguro ang epektibong implementasyon kan Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ang contractual position na ini matabang sa mga staff kan DSWD halos sa mga field offices na kaibanan sa 4-piece case management. Dagdag puwersa ang 4,265 Project Development Officer 2 contractual positions sa mga presenteng staff kan DSWD para sa caseload na sarong case manager sa kada 300 na harong. Importante ang gagampanan kan case managers sa matrayumpong implementasyon kan 4-piece. Sagud kan Agosto taon 2023, nasakop kang implementasyon kan 4-piece ang kabilugan 3,976,653 na household beneficiaries. Dahil para nahaloy, sinabi kan DBM ang pagkrean ng 12,637 contractual positions
na inokupar kan COEs o mga job order workers sa implementasyon kan for peace. Sa mga inapulbaran na contractual position, 5,291 contractual position ang binilog bilang case manager. Kinalampag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga lokal na gobyerno para ihanda ang hazard mapping o ang pagdeterminar sa mga lugar na parating tinatamaan ng baha sin landslide o liman sa pigalauman na pag-abot kang La Nina phenomenon. Sigun ki Presidential Communications Office Assistant Secretary asin Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, kung ano ang ginibong preparasyon ka mga lokal na gobyerno sa El Nino phenomenon, dapat siriman ang ikipo na pagsimbag sa La Nina na pigilauman na mamatian pun sa bulan kang Hunyo asin man Hulyo. Sa ipinapod na second meeting o sectoral meeting kan Presidente sa Palasyo Malacanang, inaram kani sa mga opisyal kan Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, patinama sa National Irrigation Administration kung ano ang mga ginigibong lakdang para paghandaan ang La Nina. Bilang kasimbagan kan tulong ahensya, pig-report sa Presidente ang ginigibong pagkapakaray sa mga flood control projects asin mga dam kan NEA, desalting asin dredging ka mga salog tanganing dain na magsupay ang tubig uran asin mapadalagan sa mga kaharungan. Ipinahayag pa ni Villarama na pagurulayan man ang pagbubugtak ng kadaakol ng mga impounding facilities o catchment system para saluhon ang sobrang tubig uran na darakan La Nina asin gagamiton ang mga tipo na tubig sa mga panahon na kakadikit ang uran araw kan summer season. Nagabanti na naman sa Kamara ang propostong Philippine Midwifery Act na may katuyan ribayan ang lay may koneksyon sa midwifery na pinuunan ipautob 64 anyos na ang nakakalis. Inaprobaran kang ang House Bill 179 sa ikatulong pagbasa sa pagi kang burutuhan. Katuyang kang proposto na ribayan ang Philippine Midwifery Law of 1960 ang Republic Act No. 7392 asin Philippine Midwifery Act of 1992 tanganing mas mapabasko ganasang bitang propisyon sa sayang sponsorship speech tinawan doon ni Congressman Salvador Pleto Sr. ang pangaipo na mamantinir ang halangkaw na level kang kakayahan ka mga midwife sa Pilipinas asin makasunod sa mga international standards. Katuyang pa kang proposto na pagsaron asin mag-create ng standardized education system asin training mechanism para sa mga nagkukuha nin midwifery course. Sumikat sa lampas sa 34.4 bilyon na kilo o 34,400 metric tons kang basura ang nahakot sa piglansar na kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o kalinisan kan Department of the Interior Local Government. Sigun ki Secretary Binor Avalos, iniresulta kan simanahan na paglilinig pon Enero sundong Abril sa 20,974 mga barangay sa enterong Pilipinas kung saan 580,224 ni mga volunteer ang nagbali. Sinabi ni Avalos na ang mga nairistrong bilang patunay na may bayanihan sa paglilinig sa kapalibutan. Karakter ko na Sabado man kaigwaning paglilinig iraray. Sa nakalis na 6 na bulan, sabi ni Avalos, 92 na tinampo ang nalinig asin na 6,200 na illegal na istruktura ang tinanggal. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 6:04 alas 6:04 ng pag-aaga at yan mabalik kami kay Banang po ang mga bareta halis sa mga Kakamping Radyo. Tigdi lang yan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. WEBFF Radyo Rinconada Kampibo Network News. Pabalos yun sa detalyes kan mga barata halidig sa DWB Kamsuran radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa pinagibo na ang pagbindisyon kan bagong legislative building asin man pagkatapos ginibo na ang inaugural session kan sangunang bayan kan Banwanabuhi sa sendan bagong session hall kasudma sigun kay Vice Mayor Joffred Balakot
inatindaran mismo ni Mayor Ray Lacoste. Ang nasabi ng okasyon kay banon siya asin ang mga pagiriba niya sa Konseho, Siriman ang Sangguniang Bayan Secretariat na pinapayaman ni Roberto Moranya. Mahiwas ang session hall asin kompleto sa sound system. Ang opisina nga ni Vice Mayor Jeffrey Balagot, bago man asin bastante ang espasyo para sa magiging bisita sa sirang na opisina. Sigun kay Vice Mayor Balagot, mas nakomportable sindang yan sa bagong session hall na magiging dalan para mas sindang ma-instruar sa pagbilog ng mga bagong pinaso ng legislasyon para sa kapakanan kan sa indang mga konstituentes urog na para sa maray na futuro kan banwaan na buhi. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, dapat na magsentro sanaan mga kahaputan kan mga members kan Sangguniang Palunsod kan Siyudad ni Iriga na nagsasagibog kan legislative inquiry sa 38 milyones pesos na fertilizer fund scam o Madel Scam 2 sa kung ano ang nakapalaman sa mga isinusumiter na affidavit kan mga imbitadong resource person sa kada inquiry para day mag-create ng karibungan asin day masayang ang oras kan salang investigasyon. Ini pinahayag ni Vice Mayor Edsel Serrano Dimewat, magigramduman. Nasa nakalis na legislative inquiry, naging resource person ang acting city agriculturist na si RJ Ramirez na nagtestigo asin nagbentilar kan sa mga naaraman sa nasabi ng anomalya o rugna ang pagprobar na pagtawag digdikan mga dating opisyal asin empleyado kan City Hall na ang detalye nakapalaman sa sayang isinumiter na affidavit. Alagad kan magabot na ang panahon para tawanin tsansa ang mga members kan konseho na magdaklag man ng mga kapunan kay Ramirez. Igwang sarong kagawad na day maintindihan kung KSP o kulang sa pansin o kung day man BBS. Bilib na bilib sa sadiri asin iba man ang dalagan kasi ang kaputan na may lamang ng relasyon sa mga nakapalaman sa affidavit ni Ramirez. Pirit kay kaning tinatawang doon na dapat magkaigwa ng siyudad din sa Sentro o City Environment and Natural Resources Office na harayuon sa sinasabi sa affidavit kan resource person. Tinawang doon pa nasabi ng kagawad na sinda sa konseho. Nakapasar na ng magkakanigong pinaso ng legislasyon para sa pag-reklansyon ng departamento asin ang sayang hapot ano tasagod mo niyan maayo pang ibinubugdak na pamayok na nasabi ng departamento. Sigun kay Vice Mayor Edsel Serrano Dimewat, sala sa tiyempo kan ginigibon nindang legislative inquiry ang siring na pasali kan sarong membro kan sanggunian. Sabi ko mag-delve lang kita mag-sentence lang kita sa mga affidavit na pinirwahan kasi kita magluwas dyan umpaga. Bako siyempre ang pinag-prepararan niya para lang sa ginibo yung affidavit. So why ask questions sa luwas na yung preparation? At pandua po, dapat director ka mang hapot. The way questions are propounded, direct to the point. Ako mayo ang pangsikot na nakakaabala sa oras. Nalilit ko pati yan ako. Kung naiintindihan ano ang gusto ng ibang members kang sangguniang Arpit mga naging pahayag ni Vice Mayor Edsel Serrano Dimewat. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network. Yan sabi Junan mga barata ang katinig sa dinibibig ini ang salit sa nasit N. Desena. Good morning. Network News. Pagkali naman sa Rinconada, isunod mga bareta ang tinipon kan KM Kakampi Partido. Kaya naman si Rene Aurelio sa Partido. Kakampi Network News. Mapalot sa Kakamping June Uyaan na katripunan kan mga barata pagkikadimiti sa KM Kakampi Partido. Akigina matrayumpuan na kampanya kan Philippine National Police sa banuan kan presentasyon Camarines Sur kontra sa mga illegal na aktibidades ninuli sa pagkikipagtabangan kan mga namamanuan sa lugar. Iyon ang naging nakapayagan ni Police Captain Mark Espanya o si Chief of Police kan na presentasyon na Municipal Police Station. Ang pahayag na in Espanya ginibo kasunod kan pagka-aprender kan duwang persona matapos na sakyadaon ang patubadahan sa barangay Maang sa sinambit ng banuan. Pinagata na doon Espanya na ang distansya kan sa indang ipatura sa barangay Maang sa mas o menos sa 12 kilometros. Asin na kung mayo ni nagapaabot in sumbong sa sendang ipatura dahil hindi maaraman na igwanin tupada na nangyayari sa lugar. Nangapudan pa ang opisyal sa mga namamanuan na padagos na makipagtawangan sa pulisya sa paagi ni na pagpapaabot din mga balidong informasyon. Dapit sa mga nangyayaring illegal na aktibidades sa mga barangay kay banana ang paggamit asin pagbariwas ka na pinagpapangalad na droga.
KM Partido, kakampi mo, Network News. May iba na barata sa lado lokal, tabang pinansyal kan Department of Labor and Employment sa paagi kan natupad na resibina kan naabuton sa 203 na mga benepisaryo sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur. Dadza Prado sa detalyas kan barata. Narasibina ka naabuton sa 203 na mga beneficiaryo ka na tulong pangkabahayan sa ating mga disadvantage displaced worker o kaya tupad sa Banuang kan Tinambak, Camarines Sur. Ang tabang pinansyal halis sa Department of Labor and Employment Luli sa pagkikipagtabangan ka na lokal na gobyerno kan Tinambak. Presente sa okasyon si Mayor Will Toya, kaibahan si Sir Michael Albano, RWA Focal Person na Labor Employment Officer, kadikapat na distrito ka na probinsya ni Camarines Sur. Siring man ni bapang mga personahes ka na sabing ay sa kanda gobyerno. Nagtaon ni asigurasyon ang lokal na gobyerno kan Banuan ni Tinambak sa mga namamanuan napadagos na paghinguha na maidaraan mga programa na proyektos na mapapakinabangan kan lambang Tinambakin nyo. Naobserbara na labi-labi ang kaugmahan kan mga beneficiaryo, inulisan na rin si bindang biyaya o kaya tabang pinansyal na sa indang magamit na panggasto sa araw-araw nindang pagbuhay. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dadza Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo, Network News. Binagdalauman na mga tripon ang mga nalangkaw na opisyal gikan sa Police Regional Office 5 basin na partnered agencies kani para sa kainot-inoting Regional Drug Summit sa Rion. Ngonyan aldaw pat sa 14 kan bulanin Mayo sa Salong Hotel duman sa siyudad ni Legazpi. Sa narong person main sa kang gobyerno para sa pagpapaiwas kan mga lakdang para sa kampanya kontra illegal na droga. Kaibanan sa mga maratindiri mga opisyalis gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA, Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 5, Department of Health Regional Office 5, Department of Interior and Local Government Regional Office 5 asin ang Department of Justice. Pero di matinderman ang sa sinambit na aktibidad ang mga representantes gikan sa malibang syudad asin Banuan sa Rion, Provincial Association of Barangay Captains o ABC asin iba pa. Objeto kan sinambit ng summit na magkaigwan ng komprehensibong pagtukar sa mga angat dapit sa mga isyong may pagkaaram sa illegal na droga. Digdi irasman kan PNP Bicol asin iba pa ngayon sa kang gobyerno ansaydan mga magayon na practices o kaya man nanudan sa sa pag-implementar kan mga programa kontra illegal na droga. Sa ultimo niyato na barata ngunyan na nagkaigwanin na positibong resulta na paglansar o kaya sa pag-implementar sa laog din sa rong simanang kampanya kontra illegal na droga kana Police Regional Office 5 sa enterong Rion na kung sa nagresulta sa pagkasamsam sa sobra sa 5 milyon na kantidad na ipinagpapangalad na droga. Sa report ka na PNP Bicol, maabot sa 25 operasyon kaibanan ang drug by bust operation implementar ka naman dambianto de aresto asin pagpapasunod kan search warrant ang pinaglansar kan PNP Bicol sa manibaybang probinsya asin o probinsya sa Rion. Nagaresulta man din sa pagkakaristar kan 31 nga drug suspect sa Rion. Nantas na pinagkakarkulong na sa 833.3 gramo ng Cebu. Asin na 25 gramo din na pinalang na dawnin marijuana ang nasamsam sa mga pinaglansar na operasyon kan Philippine National Police. Nasa 5,670,000 pesos man na kantidad ng ipinagpapangalad na droga ang nasabat kan PNP Bicol sa sarong simanang pagpapasunod kan sendang maisog na kampanya kontra illegal na droga. Nagapromesa man ang PNP Bicol na mas pangpapaiwason ang sendang kampanya kontra sa paggamit asin pagbariwas kang illegal na droga sa Rion. KM Partido, kakampi mo, Network. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikan digdi sa KM Kakampi Partido ang sendong para barata. Rene Aurelio sa Babalos. Good morning. Network News, kakampi Network News. Alas 6:20 ang oras kunyan. Uyan na. Mga baretang tinipunan kan BBS FM sa Naga City kay Balan Duban si Junel Cuba. Junel. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga.
libreng legal advice anda saro sa pito na ipinagpresentar ni Direktor 3 Edgar T. Jubay ang Regional Director kan Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office No. 5 o Bicol Region. Nikan na magbisita digdi sa laog kan siyudad Canaga kung sa ina tatawandanin fokus kanda PDEA Regional Office No. 5. Ianda sa ginibumana na pag-uurulay ka na grupo digdi sa laog ka na siyudad Canaga kaibanan ang nagkapirang mga line agencies sa paglapag kontra sa illegal na droga. Ipinagpayag ni Regional Director Jubay na tatawanin focus ka na PDEA Region 5 iyo ang distribusyon ka na IEC materials anti-drug awareness lecture sa pagimanyan kanda television, voluntary rehab application, dangerous drug compliance process application, application of private eye, asin man drug enforcement officer application. Anasambit ng meeting iyo ang isinagibong relaunching kan bagong Pilipinas Servicio Fair na kung saan sarong programa kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Asin yan pinagpartisiparan kan manlaylay ng mga law enforcement agency asin iba pang mga government official digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kabangang bulan na anda bulan kan Mayo alagad sagkod ngunyan Mayo pagiraray ni nailing na progreso sa gidigibong investigasyon sa pinag-aprobaran kan na sanggunian na panglunsod kan na siyudad Canaga lalong-lalo na ang pinag-aapod na oversight committee anda mga taga-naga anda nanutaran na padagos ada pagdepensa asin na pagpugol ni Consial Badong del Castillo sa mga investigasyon na nagigibon ka na sanggunian na panglunsod ka na siyudad ka na Naga. Sa entrevista kay Badong del Castillo sa manlaylain na istasyones kan na radyo sa Naga asin probinsya kan Camarines Sur padagos ang pagngalangalakani o pagtaram kan konsyal na kontra siya sa investigasyon na ini ninulita daiya subuot ini ninda kawaran ninda kredibilidad sa gigibuna sa ambit ng investigasyon. Alagad an sa iyang pagpugol sa investigasyon sinasabi kana nagkapirang miyembros kan sanggunian na dapat subuot ipaagi sa tamang proseso kung talagang dai siya tugot digdi dapat subuot na ipaabot sa konsiyo an sa iyang pagkontra bakong pagparasabiyon sa publiko an sa iyang buot na ipahayag asin pagtubod na mayo ni na katuturan ang gigibon na investigasyon kan konsiyo kan siyudad Canaga ninhuli taan na konsiyo sarong collegiate body na igwanin rason tanganing mag-imbestigar kung mayo managad sindanin na ginibong kasalan dapat kuta na digdi na kaluwas ada katotohanan dapitman sa mga aligasyon sa surat daang pigpadara ni Vice Presidente Leni Robredo sa lokal na gobyerno kan siyudad Canaga. Siring manda anda bak kun mayo daan ni dapiga sa sabing kasalanda si Engineer Alex Canning asin na Attorney PG Barosa dai dapat subot an mga ini nagdimiter sa indang posisyon asin hinalat ang resulta kan magiging investigasyon kan sanggunian panglunsod Canaga asin iba pa na mauot na magsagibonin investigasyon sa nasambit ng mga anomalya subuot sa City Hall sa mga patrabaho kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, suspect sa pananaga asin pananaksak sa kagliliog duman sa Banwan kan Tinambak, Camarines Sur, nagsurrender sa siyudad Canaga sa Police Station No. 3 sa Barangay Piña Francia. Buyet Paderes sa detalye.
Nag-surrender dyan sa police station number 3 ang sarong lalaking suspect sa pananaksak duman sa barangay Kagliliog sa Banwaan, Tinambak, Camarines Sur, kanakagingal daw. Base sa investigador kan PNP, tinambak na si Police Sergeant Alberto Bernales sa zona 1 kan barangay Kagliliog. Nagkaiguling debate ang biktimang si Jose asin ang suspect na si Ramsey sa dahi maraman na rason o minuli subot ang suspect asin pagbalik bitbit na kaining sarong sundang asin pigparatibtiban kanyang biktima at sinaksak pa kan daradara kaining matarom. Pagkatapos kan pangyari tulos na duminulag ang suspect samantalang idinilagan sa ospital ang biktima. Makalisang nagkakaperang oras ang mga personalis kan police station 3 na yaon dyan sa barangay Piña Francia. Pinag-imporma naman ang Tinambak Police asin oda ang suspect yaon sa idang kustodiya nag-surrender. Kung kaya daling nagpasiring sa police station 3 ang mga police Tinambak para man inidraw sa Tinambak Municipal Police Station. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si BCOA First Bicolano Farmers Festival and the Agri Summit inumaw kan Department of Agriculture. Daryl Banya sa detalye. Sa Regional Director Rodel Tortilla, sa Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. bilang iyoan keynote speaker durante kan opening kasuudma kan First Bicolano Farmers and Agri Summit na ginibo sa Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur. Sa sayang mensahe, inumaw ni Sekretaryo Laurel ang papel kan CBS-UA sa pagmolde kan hoben na henerasyon na maging professionals pag-abot sa agricultural sciences, kumo ang sinambit ng eskwelahan iyo ang Regional Center for Higher Learning pag-abot sa agrikultura digdi sa Kabikulan. Didagdag pa kaini na ang summit na may temang Sustaining Legacies, Cultivating Futures, Celebrating Bicolano Farmers and Agri-Innovations, angay na tribute sa mga parauma sa saindang kontribusyon para sa food security asin man sustainability. Siring man inumaw kaini ang eskwelahan sa pagtulod kan organic agriculture, siring man partnership sa DA asin sa Agricultural Training Institute. Pig-congratulate man kan sekretaryo ang mga opisyal kan na eskwelahan, faculty, siring man ang project in charge sa mga proyektong ilalansar pa. Ang CBS-UA Agri-Ville and Learning Hub, siguradong makaka-inkaminar nin mga jóvenes na mag-engage sa agriculture. Ang Farmers Bayanihan and Training Center, siring man ang Technology Business Incubation Building, asin ang Bicol Learning Sites Association Top 555 Program, gabos ini testamento sa brand of excellence sa pagiging kampyon sa agrikultura digdi sa Rion Bicol. Saro subot ining klase nin commitment na kaipuhan kan Department of Agriculture, sabi pa ni Laurel. Ang presidente kan CBS-UA na si Alberto Napiri, pig-imbitaran man ang mga high-ranking officials durante kan opening kasuudma kan Farmers Festival and Summit na tampok digdi ang trade fairs, exhibits asin farm tours asin ini madurar hasta pet sa 17 kan bulan na presente. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ag kawara ning kontrol iyo ang nahihiling kan da Philippine National Police PNP Ragay sa aksidente sa Tinampo na nagwalat nin sarong gadan o kaisminda sa detalye. Pinagka-imbestigaran ka na PNP duman sa Banwaan Aragay, Camarines Sur na kung sa'y nagluwas sa indang investigasyon kawaranin na kawaranin kontrol o pagkawaranin na kontrol sa sasakyan sirigman anday pamilyar sa lugar ang naging kausa kan aksidente sa Banwaan Aragay, Camarines Sur na nangyari alas 12:30 ni na pagka utto duman sa Rolando Antaya Highway sa barangay Agrupacion sa Banwaan Aragay, Camarines Sur. Sarong Toyota Corolla na may plate number WGN 229 ana sinasabing ini ana nawaranin kontrol o direksyon nagikan pa sa Metro Manila pasiringon subot sa probinsya kan Masbate na sambitan ng sasakyan ninguli sa pagkawaranin kontrol ini ang dagos na buminulusok sa spillway pasiring sa Salog na kung saan anasambitan ng sasakyan ang pinagmamaniho kan sa nagangarang Pancho Sipalay Sul Mayura, 54 anyos, residente kan Barangay Santiago, General Trias sa Cavite, na kung saan na ini ana sakay kaini
ang mga pasahero mantang ang driver ang sinasabing tulos sa binawian ni buhay kan mangyari ang aksidente mantang ang mga pasahero kay ni iyo sinda Marlon Sipalay Hipatalagan 54 anyos sa Mayagum, Mayra Sipalay Hipatalagan 26 anyos asin na sarong Marian Sipalay Sipatalagan 14 anyos sa sarong estudyante kabaliman sa sakay kan nasambitan ng sasakyan iyo si Arian Sipalay Ukilis na sarong taon asin na residente kan Barangay Santiago General Trias sa Cavite kabali pa man sa sakay kan nasambitan ng van iyo si Erwin Sipalay Solmayor 46 anyos residente kan Barangay Putatan Muntinlupa City asin ang ikanom si Robert Adilan Isipalay 24 anyos soltero residente kan Barangay San Isidro Palanas sa Masbate. Ang mga inigabos nagsapo nin runga sa indang lawas asin na sarbay na pinagdara sa Ragay District Hospital. Sigun sa report na waraling kontrol ang nasambitan ng sasakyan pero pa kayan sa naging rason posible subot day pamilyar ang driver sa nasambitan ng kurbadang polisyon na pabulusok na tinampos sa nasambitan ng lugar. Tulos man na pinag-aragapan na maidalagan sa hospital, partikular na sa Ragay District Hospital na nasambitan ng mga biktima man matapos sa initarabangan kan mga tambay sa lugar na maihawas sa nagburong sasakyan matapos sa mahulog sa nasambitan ng salog. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. BDS, Basta Bareta, Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, Engineer Alex Caning, City Engineer Officer kan Siyudad Canaga, nagninigar sa resulta kan inspeksyon kan kuwa. Magigirumduman na piga-deklarang peligroso kan Commission on Audit kuwa ang 50 milyones pesos na kantidad kan multipurpose evacuation center na yaon sa laog kan Siyudad Canaga. Ninhuli kan na raot na kisami na kausa kan padagos na pagturo kan edipisyo asin na pagba sa laog mismo siring dyan sa parte kan turugan sa evacuation center sering man ana raraot subuot na pinto kan CR pigtukar kan kuwa ana mga raraot na kasilyasan asin na mga tubong nagluluwas kan maating tubig sa nasambitan na edipisyo na kausa kan mabatang parong kani. Ana mga natukar na ini kan Commission on Audit sa saindang report anda nininigaran ni Engineer Alex Caning kan City Engineers Office Canaga sigun sa nasambit ng engineer digdi da isubuot ini masasabing totoo asin subuot da isiya kumbinsido sa naging pahayag kan kuwa. Alagad inaako ni Engineer Caning na talagang nagtuturo ang kisami kanasambit ng edipisyo na tulos mandaa na ini sa indang nahiling nagtutubod kaya si Caning na subuot kinakaipuan pa napakarayon ana nasambit ng edipisyo. Bistado ang probinsya kan Bicol nasaro sa perming pinagtatamanin bagyo bako sa nang basta-basta bagyo kundi iniya ana makukusog na bagyo asin ninhuli man kan mga depekto kan evacuation center na nanotaran kan na Commission on Audit na pinagpagibo sa Balatas Naga City kan administrasyon mismo ni City Mayor Nelson Ligacion sa saindang ginibong inspeksyon dai mawawara anda isip na baad subuot talagang digdi sinasabing dai masasarigan asin bakong makusog ana nasambit ng edipisyo baad imbis na makisirong digdi maturuan lugod asin magkabarasa nina uran huli man kanda perwisyong ini digdi idaapudan
anda mga opisyalis kan na syudad kan na Naga na dapat antes magkaigwa kan bidding repasuhon muna ana mga mapartisipar sa nasambit ng bidding sa mga proyekto kanaga ninhuli tan nakakalusot subuot ana mga blacklist na sa laog kan opisina kan DPWH. Yan na tabi kakamping June na an mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga para sa kakampi mo Network News Jonal Cuba basta bareta sigurado. BBS basta bareta sigurado. News kakampi Network News. Thank you, BBS. Sa inyong mga bareta ang oras ng ganyan mga tugang. Alas 6:36 at yan babalik tulos kami para sa mga ultimong bareta sa nadulugan. Ini ang kakampi Network News. Network News. Ang oportunidad na makapag-apply nin passport as in renewal kani nadakulang katipidad ulit na dahil na kinakaipuan magpasiring pa sa opisina regional kan Department of Foreign Affairs duman sa Legazpi City. Katakot kani, siniguro man kang gobyerno probinsyal na paragos na makikipag-partner sa DFA para liwat darahon ang passport on wheels sa probinsya sa mga maabot na aldaw para sa passport applications as in renewal. Ang sinabit ng aktibidad, nagiban sistematiko hulikan aktibong pag-asikaso kang Public Employment Service Office o PESO Kamsur asin man kang Southeast Asian Institute of Computer Technology. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niyato kung dyan sa lado lokal, inumaw ni Congressman Elry Villafuerte. Kani kadawan distrito kan Camarines Sur si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagsiguro na matagaman ng bastanting pundo para sa implementasyon kan plano kan Philippine Coconut Authority na magtanom ng 100 milyon na pulinyog sagod sa 2028. Sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na paggastos sa propestong coconut planting and replanting project Campise may katuyuhan na makapagtanuming 100 milyon na puning nyog bago maghali si Presidente o magtapos ang termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa taon 2028. Abor kayan, abuton man sa 2.5 milyon na mga paratanom ana mabibenepisyaran kada sinabit ng programa. Sigun pa kay Congressman Elry, ang CRPR makatabang tanganing maabot ang pagmaabot kan administrasyon na magkaigwa ning asinsadong bagong Pilipinas. Kung saan mayong mawalat, sigun pa sa iya, nagpromesa si Marcos na matagaman ng bastanting pundo para sa CPRP sa sarong tiripon kang Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group kalagtalikod na Mayo 8. Sabi kan kongresista, kan 2019, 90% ka mga paratalon ninyog na bubuhay sa baba kan taonan na poverty threshold na 125,775. Maski na nga ang Pilipinas, ikinawa sa pinakadakulang coconut producer sa Southeast Asia na pinaghalian kang 40% kabirugan na output kang riyon. Sinabi ni Congressman Elry na ang nasyon igwang pinakahababang yield per hectare sa top 10 coconut producer sa Kinaban. Naabot sila sa 4 milyon metriko tonelada kada ektarya, harayo sa world average per hectare na 12.5 metric tons. Ang Indonesia ang mayor na coconut producer sa Kinaban na uminabot sa 17.19 milyon metric tons kan 2022. Sa kaparehong taon, ang kabilugan na output kang Pilipinas, 14.93 milyon metric tons. Mientras tanto, sa iba panitaras ka mga bareta niya tungkol yan, bareta pa mangyari sa lado lokal. Pinaluwas na kan Civil Service Commission ang listahan kan mga nominadong empleyado kan maribang ahensya kang gobyerno para sa 2024 Search for Outstanding Government Workers. Kabali sa nominado para sa Pag-asa Award nominees,
ang namamayukan enforcement kan Land Transportation Office sa Bicol na si Glenn Mancera, asinban ang sa iyang regional director na si Attorney Ranches. Apura kayan, kanakol pa mga nominado halis sa manabibang ahensya kan gobyerno sa apat o sa 6 na probinsya kan Bicol, kadaklan mga taga DepEd, asin iba pa mga government agency. Ang Pag-asa Award kan Civil Service Commission nagbibisto sa mga individual asin grupo sa sayang outstanding contribution para sa maraming na performance asin benepisyo kan sa indang kinababalihan na ahensya kan gobyerno. Ini ang Kakampi Network News. Sa Bareta, sa Luwas ka Pilipinas, sumikat na sa kabilugan 143 ang nairestrong death toll ka mga otoridad. Ninuliman sa maiwasan na pagbaha sa sur na parte kang Brazil, partikularmente sa Rio Grande do Sul. Uliman sa panagos na pag-uran sa sinambit na lugar. Sigun sa mga otoridad, apura sa nasambit ng bilang, igwapang 125 mga individual ang nawawara asin panagos na pinaghahanap ka mga otoridad. Namamatian ang sitwasyon ngunyan sa silang lugar, ninuli sa presenting klima kang panahon, sabay konsideran na extreme worrying. Lalo na may mga nai-report man na paglangkaw ka mga level din tubig sa mga salog na pigahandalan na mas madara nin maiwasan na pagbaha sa lugar. Mientras tanto, bilang kasibagan, erot naman piganunsyar kang gobyerno kang Brazil ang pagpapawas ng abot sa $2.34 billion na kantidad ng pundo para sa emergency spending na katayuan tabangan na lampas sa 538,000 na mga individual na apektado kan sinambit ng maiwasan na pagbaha sa Brazil. Sa Indonesia, bahaman. Sa Pilipinas, init ang... Sa Baretang Sports ngunyan, kuligwa man na ipahiling asin napatunayan ang Kremlin sa pagsungkit kang corona sa 2024 PVL All Filipino Conference. Yan ang kumpiyansa sa lampang saro ano man ang mangyari. Yan sinabi ni veteran Eliza Valdez matapos makumpleto kang Cole Smashers ang 2-0 swift sa Choco Mocho Flying Titan sa saydang Best of 3 Championship Series. Dinaw kang Kremlin ang Choco Mocho sa Game 1, 24-26, 25-20, 25-21, 25-16, as in sa Game 2, sa score na 20-25, 20-20, o 25-20, 22-25, 25-22, 15-11, para sungkiton ang ikawalong PBL round. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Yan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Ganyan po Aldaw na Martes, 14 ng bulan na Mayo, taon 2024. Mga bareta na antabayanan, live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Antabayanan kita sa 99.3 sa KM Kakampi naman sa Partido area, asin man sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pangarap po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Kaya ba ng usalado teknikal, halid dili sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City, Iban Bulawan. Ako po si Jun Bernas, sagod sa baso niятong pag-inibanan para ihatod ang mga baretang amay. Maantabayanan sa rabay sa mga Kakamping Radyo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. PBS. PBS. PBS FM.